So guys, buhay ng isang peacekeeper paggabi. So ganito yung ginagawa ko guys sa mga alaga ko. Yan. So linalagyan namin yan ng net. Yan yung buong fish pond. So nakapaligid yan guys is puro lahat yan net. Kasi kumbaga iwas tayo sa talo ng mga alaga natin. Din yung glass dito is nilalagyan ko ng yero. Yan. Nilalagyan ko yan ng yero guys kasi ayan lang yung daan. Ito lang yung kalsada. Yan. Baka mayroong loko-loko na dumaan sa gabi dito, then hagisan ng bato yung glass natin mababasag, and then pagising natin sa umaga is wasak na yung pond natin. Yan, sinisecure namin guys yung isda natin sa gabi. So ganito yung buhay ng isang fish keeper pag gabi, and then ganito din dito guys sa mga aquarium. So chine-check namin yan bawat kumbaga chine-check ko talaga yan bawat mga spacer or mga connector ng mga air hose natin na nakakabit talaga, kasi merong minsan hindi natin maiwasan yung air hose natin dito sa yan. Kung makikita nyo yan yung yan yung connector natin minsan yan tawag dito, natatanggal yan. So chine-check ko talaga yan before matulog, bago ako pumasok talaga sa bahay, kasi baka minsan di natin namalayan na natanggal pala yung hose dyan sa connector natin, then yung buga ng compressor natin is hindi na makapag-supply dun sa mga pond natin. Then pag kinabukasan malalaman natin is nakatihaya na lahat ng mga alaga natin. Yan yung ginagawa ko dito guys paggabi. Kumbaga doble ingat ako dito talaga, kasi ito yung natin, ito yung puhunan natin. So baka isang galaw lang ng air hose dyan matanggal, dagot na yan. And then ganito din guys, pinagsabay ko na rin ngayong gabi is may breeding ako ng danyo. So ilang planggana to, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 planggana yan guys yung breeding ko ng danyo yan. So ganito oras ako nagpe-prepare, mga 8 PM na yan yung mga breeder natin. So lahat yan guys mga long fin, and yan mga yellow, yan solid na yellow. So ganito din dito guys, mayroon tayong yellow na yung fins nila is green. Yan, yellow yung katawan, and yung fins ng danyo natin is green, and dito is lahat ay green. And dito naman guys is cross breeding to, pink at saka yellow. Yan. So yun guys, pati yung mga pump natin is chine-check ko yan kung gumagana siya o hindi bago talaga pumasok. Kumbaga doubly secure talaga. Yan, chine-check yan lahat ng mga nakasaksak, kung nakasaksak siya, lahat ng mga dito air pump kung gumagana, yan dapat doble ingat, secure talaga din yan. Ganito yung trabaho guys paggabi din dito. Meron ako ditong breeding ng tetra mamaya, ayan, star pyrid siya, yun yung star pyrid natin. So dito ko lang siya pinag-breed sa planggana yan. So for sample only lang yan guys, itatry ko kasi may nag-request sa akin na mag-breed sa planggana. So tingnan natin kung mag-success siya sa planggana, kasi mostly dito ako nagbi-breed yan. So yun pa may mga cage pa ako doon yan. So yung BBS natin chine-check ko rin yan kung gumagana yung mga hangin. So yan, so lahat yan dito guys, lalo na dito sa area ng aquarium yan. So i-check yan isa-isa, chine-check talaga yan isa-isa kung gumagana yung mga hangin, para pagising natin sa umaga is buhay pa rin yung mga alaga natin. Kasi mahirap pag hindi natin ito na-check bago tayo matulog, mayroong natatanggal katulad nito. Ito guys, kung matanggal yung isang air hose dito sa connector natin, lagot na kinabukasan, kasi ito hindi na magpa-function. Yung buga ng compressor natin is hindi na makapagbuga ng maayos. Yun yung natin is secure talaga pag gabi bago tayo matulog. So yung compressor ko naman guys is isa lang, siya lang mag-isa, ayan yan. So 22 watts lang yan, pero linagyan ko ng tangke, and then buong na to guys, buong area ko yung nasusupplyan niya. Yan lang siya, 22 watts na compressor, pero simula dito sa main pond ko yan, simula dyan yung buga niya. So lahat ng aquarium na yan binubugahan pa yan ng compressor, at saka bawat tank na to. So ilang tank akong mayroon dito, sobrang dami akong tank dito. So ilang aquarium, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aquarium, at ito pa 14 aquarium,
And yung pond ko dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pond dito sa harap lang guys, wala, hindi kasama yung sa likod. Yun, siya lang isa magsusupply dito. Yan lang oh. Yan. So kaya secure tayo guys pag gabi, pag ito lang yung gamit natin, isang air compressor lang kumpara sa gumamit tayo ng napakaraming air pump. So marami tayong initinding nakasaksak. Yun, siya lang isang nakasaksak and napaka-secure. Siya lang yung iintindihin natin, wala nang iba. So ang yung iintindihin na lang natin is yung ito, yung mga air hose natin kung nakakabit. Yan, hanggang dito yun guys yung supply niya. So mayroon pa tayo ditong ref. Yan, isang ref. Tsaka may mga batya pa dyan. And dito, ilang lagayan to dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8, 10, 11 tank dito sa likod na malalaki. So yun, mga compressor, yung compressor pa yun yung nagsusupply. Yan, so yan, chine-check natin kung gumagana talaga yung pump. Make sure natin yung mga hose, yung hose ng pump natin is nakakabit dun sa filter, kasi minsan baka matanggal yung hose sa filter natin, yung bukasan is wala ng tubig. Yun yung mahirap. And dito guys, meron ako itong isang tank pa. Yan, gumagana yung ano natin, air pump. Yun, ganun yung trabaho ng isang fish keeper guys pag gabi. Bago matulog is sinisecure mo na yan lahat kung nakakabit ng maayos ng mga aparato natin, nakakabit ng maayos or hindi. Yan. Tapos pag madaling araw guys is alas 3 nagigising na ako niyan, tapos i-check ulit. Iikot ako yan sa buong area ko dito. Iikutin ko yan alas 3 ng umaga kung mayroong mga na-disconnect. Kasi minsan di maiiwasan talaga guys is mayroong na-disconnect. Yan, malalaman ko yan kung mayroong na-disconnect is napakalakas siya ng ugong ng compressor natin. So katulad ng isang araw, yung pako is kinagat niya yung hose, is talaga yung air hose natin is naputol. Kasi alam niyo naman ang pako pag nagutom, akala niya siguro bulate yung hose natin. Tinira niya. Tapos nung mga 12, siguro mga alauna ng madaling araw, napansin ko parang bumubugwak yung tubig, yung buga. Tiningnan ko, putol talaga yung hose. Yun. Tapos yung dito, nawala na ng supply. Yan. So yun lang. Ito, lalaban kasi ito sa sa walang hangin. Yung problema lang dito is yung mga koi at saka goldfish. So yun lang talaga yung dito, yung advantage namin, kasi in behalf sa air compressor, mayroon pa talaga kaming pump na ginagamit. Kumbaga kung mag-malfunction man yung air compressor natin, may pump pa, may water pump pa yung koi na ginagamit, or mag-malfunction din yung water pump natin, so may compressor pa na support. Yun maganda guys pag tayo, kumbaga mayroon tayong support. Katulad yan, may pump tayo na ginagamit. Kung hindi man siya mag-function is may compressor na gumagana. So kung si compressor yung madali, may pump na gumagana. Yan. So hindi madadali yung mga big fish natin. Pero sa mga malalaking isda lang yan, mga koi at goldfish lang. Pero sa mga, like for example, tetra, barbs, mga maliliit na isda, so hindi naman sila ganun tawag ito sa oxygen. Yan. So kaya nila mabuhay na walang oxygen within 4 hours, 5 hours. Yan, dun pa yan sila makakaramdam ng sikip sa kanilang dibdib. Yan. So siguro gising na naman tayo noon pag ganung oras. Yan. So ganun guys yung rule ng isang fish keeper or breeder sa gabi. Chine-check talaga yung mga alaga bago matulog. Yan. So yun yung mga tips ng isang guys. Kung gusto niyo mag-alaga ng isda is talaga kayo, kumbaga porsigido nyo muna, i-check yung mga alaga nyo bago kayo matulog, or pagkagising nyo dapat i-check nyo muna para secure yung mga alaga natin. Kasi sa isang iglap lang, imagine mo ang gastos mo dyan, mawala lang yung hangin or mawala lang yung water pump mo pag wala kang support. Tudas na yan. So dito lang muna tayo guys, and magandang gabi sa lahat ng mga fish keeper and sa mga new subscriber ko dyan. And thanks again for watching, and don't forget again to subscribe on my channel. Yan, so hopefully mag-success yung breeding natin ng danyo mamayang umaga. Yan. See you guys and good night.